Philippians chapter 2, verse 15. We will read up to verse 18. The Bible says, "That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause also do ye joy and rejoice with me." Ating pong message, our joy and our crown. Ating pong message, our joy and our crown. And I hope that we enjoy this message because it is the Word of God. Tayo po ay may mga sinabihan that there will be a crowning day. Meron pong isang awit. Is it the crowning day? At alam natin na may mga rewards na darating. At ang Panginoon ay napakayaman na hindi siya magfe-fail. Na lahat ng tao na nagpagal, kahit yung nagbigay lang ng tubig sa minister or sa nagpipreach, ay hindi mawawalan ng reward dito sa lupa at sa kabilang buhay. Yan po ay pangako ng Panginoon at sobrang yaman niya para kayang-kaya niyang tupadin yan. Bibigyan niya ng crown, bibigyan niya ng joy, eternal joy, ang mga tao na sumasampalataya sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Ito po ay isang malaking comfort kapag tayo dumaranas ng pagsubok, pagka tayo ay nahihirapan sa buhay, pagka tayo ay mayroong sakit, pagka tayo ay kinakapos sa pera, pagka minsan parang papalya ang isang pagkain natin. Sana walang ganun dito sa ating church na pumapalya sa pagkain, no? Sana kung papalya ka sa pagkain dahil intentional, gusto mo mag-fasting. Pero yung gusto mong kumain pero wala kang makain, ay wag po nating, hindi po tayo papayag at hindi tayo dapat pumayag na merong ganyang member ng ating church. At sana po kung kayo ay mayroong ganyang dadanasin, ay tawagan nyo lamang kahit sino na mga leaders natin. Either me, kung nahihiya kayo, minsan, hindi ka na nakakain, nahihiya ka pa, okay, tumawag ka sa deacon o kahit sino, "Sis, wala akong dinner, wala akong lunch. Pwede ba ilibre mo ako sa Jollibee? Mamaya, punta ka dito." Namili pa no? Pwede bang i-date mo ako sa peri-peri kasi wala akong makain. Ayan. So, wala pong, hindi po magkakaroon ng any kind of neglect. No? Laging merong tutulong. Yan po ay isa sa mga commission din natin, aside from the Great Commission, which is soul winning, is to help one another and to lalo na help the poor among us. Yan ay panawagan sa atin. At ito pong ating text ay inihimok tayo that ye may be blameless and harmless. Isa yan sa ating mga mandate, that you may be blameless and harmless. Kailangan po tayo ay ang lakad natin dito sa lupa. Hindi tayo nakakasagasa. Blameless means hanggat maaari walang nag-aakusa sa atin na nasaktan natin sila. Minsan hindi maiwasan yan. Kahit anong gawin mong papakatino, merong magsasabi sa iyo na nasaktan mo ang aming kalooban. Na
na lapakan mo ang aming karapatan. At hindi kami natutuwa sa iyo at sa inyong church at sa pamilya mo. Hindi natin minsan maiwasan na may mga ganyang akusasyon. Kahit na lahat ng ginawa mo ay puro kabutihan na, meron pa rin magsasabing hindi ka mabuting tao. Pero, deep within our conscience, God knows, God can see us, that we are giving our best to be blameless and harmless. So yun ang what's important. Na ginawa mo ang lahat. Kung may evil men who are mockers, who will still accuse you of something, even though it is nothing, it is just made up, it is just an imaginary harm, so be it. Tanggapin natin yon. Dahil yan ang katotohanan ng mundong ito. Satan is the accuser of the brethren in heaven and in earth. Bubulungan niya yung mga alipuris niya eh. Sabihin mo, masamang tao yan. Sabihin mo yan si Sir Nilo, inapi ka niyan. Kahit di naman gagawa yun ng mga bagay na imahinasyon niya lang. No? Para lang ikalat na masamang tao ka. Kahit na ang gusto mo, tulungan siya. Minsan sa pagtulong, doon pa lang, may magagalit na sa'yo eh. Tumutulong ka na, magagalit pa. Dahil kulang yung tulong mo. Isipin mo yan. Bakit ito lang? May utang ka pa sa akin. Diba, inutang 250, 200 lang yung binigay mo. Masama kang tao. 200 lang binigay mo. 250 inuutang ko. Di ba? Masama kang tao. Ba't naniningil ka kagad? Isang taon na ho kasi. Pangako nyo, 6 months lang eh. Baka ho pwedeng. Hindi ka dapat naniningil. Siya pa galit. No? So, may mga ganyan. Wala tayong magagawa na dyan. But, the exhortation, the command, is we should be blameless and harmless. Now, that is just an absurd to the parang masyadong extreme. Pero pagka pag-uusapan natin ang blamelessness, no, 'di ba? Isa sa requirement ng bishop, he should be blameless. Yan po ay hindi ibig sabihin na walang naninisi sa iyo o walang nag-aakusa sa iyo. Kasi wala naman taong ganyan. Walang magiging bishop pagka ganun. 'Di ba? May blame yan eh. Lahat naman may blame eh. So, paano yun? So, blameless means no criminal or court accusation. Walang kaso na nakafile sa'yo. Walang barangay complaint. Yun na yun. Yun yung merong prima facie evidence. No? At sadly, merong mga bishop na may ganyan, pero nagpapatuloy magpastor. Or nagde-desire pa rin, nagpapakilala pa rin. Hindi repentant, kundi indignant at nag-i-insist na pwede pa rin ako kasi tinawag ako. So that is the dividing line. But it's not only requirement for pastors. It's requirement for all of us. Do you want a joyful Christian life? You should be blameless and harmless. That the sons of God without rebuke. Yun ang standard of living natin. No? Standard of living na ina-aspire natin. Kasi, pag hindi tayo tinatawag sa isang uri ng buhay na pare-pareho lang tayo kumilos at ugali at salita ng mga unsaved. Pag hindi ka nag-set ng high bar para sa standard of living, uri ng buhay, uri ng morality,
pag hindi mo itinaas yan, pareho na rin tayo ng buhay ng mga walang Kristo sa puso. Na-annulled, nade-divorce, nakikipagsuntukan, debate ng walang kapararakan, di ba? Nakikipagmurahan, nag-aaway sa harap-harapan, no? Nagtatapunan ng basura sa isa't isa. Pag nabangga ka, ay nanunuto ka rin ng baril or ng itak or whatever. Hindi mapagkakamalang mapagkakamalang kang hindi Kristiyano, iglesia. Or siguro ano 'yan, matapang eh. 'Di ba? Kulto 'yan. Or witch. Kahapon napakain kami sa isang restaurant na hindi na ako babalik doon. Ano nga yan? Rice? Rice ano? Rice ko. O, dyan sa Bermosa. Rice ko. Sarap ng pagkain. Kaya lang meron siyang isang corner doon na nakalagay, Witch's Brew. Yung nagtitinda ng beer, tapos ang pangalan pa, witch. So, sorry, hindi na ako babalik sa mga ganyan. Sabi, ano yan? Avoid all appearance of evil. No? So, hindi na yan. X na yan. Okay? Doon lang ako sa Bacolod Inasal, doon sa second floor din ng meron doon. No? Okay, so, advertisement. Ye may be blameless and harmless. The sons of God. Ibig sabihin, identify mo yung sarili mo. Anak ka ng Diyos eh. Mataas ang moralidad mo. Mataas ang, hindi ka kagaya ng mundo. Lalayo ka sa ugaling mundo. Papansinin mo yung ugaling mundo, tapos, iba ang tatahakin mong daan. Huwag kang lalahok. O, halimbawa ngayon, usapang politika. Lahok ng lahok, pati mga pastor. Iwasan nyo yan. Huwag tayo sumali dyan. Ang tatawagan na bobo. Kung ano-anong salita. Huwag tayo. No? Ang dami naman nating verse na pwede i-share. Kapos ka ba? Sa ipopost? Ang dami, 66 books of the Bible. 30,000 verses. Ang i-share mo yung tungkol sa dahig. Di ba? I-share mo tungkol kay Trump. Hindi natin pinipigil yung kalayaan ng bawat isa. Pwede nyo naman i-share. Pero wag naman puro yun. At wag naman yung puro, hindi maganda. Kapareho na tayo ng mga walang Kristo, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation. Tingnan niyo yung kapaligiran natin. Crooked, baluktot, corrupt. Sasali ka dyan sa discourse. We are in the midst, nasa kalagitnaan tayo ng isang bansa, ng isang mundo, na crooked and perverse. The language is perverse. The attitude is perverse. The exchange and the corruption and everything that is in this world is crooked. Wag na tayo sumali because hindi yan para sa children of God. So, marunong tayo dapat magsalita. May nagtanong sa'yo. Baka mamaya habang nag-happy meal tayo. Ano palagay mo kay kung sinong political entity? Ako blameless and harmless ako eh. Yun ang sagot. Hindi pwede kasi children of God ako eh. Friendship with this world is enmity with God. So we are in the midst of this crooked and perverse nation. Be
in the middle. Huwag kang sumali, ikaw ay be set apart, sanctified, among whom ye shine. Oh. Talagang bukod tangi ka eh. Tinatawag tayo maging bukod tangi eh. Kasi you are shining in the darkness. Yung pinag-uusapan nila tungkol sa darkness, kaguluhan, ang sama na, pabagsak na, lahat. Hindi na maganda. Okay? Sasabihin mo, ano ba nangyayari? Sa gobyerno, sa bansa, hindi na maganda. Anong sagot mo? Yan nga ang nakahula sa Revelation eh. Pag binuksan ng Panginoon yung first seal, there is a white horse. Di ba? Tapos merong black horse. Alam mo ba yun? So binaling mo from kaguluhan ng bansa, papunta sa kaguluhan ng mundo na darating dahil si Kristo ay parating na. Oh, you are shining. Di ba? Ba't napunta yung usapan doon sa reliyon? Kasi yun ang topic na nakapix sa isip mo eh. Yung about Christ, about the Word of God, hindi about politics. So marunong ka mag-shift. Yan it takes skill, mga kapatid. And we need to practice. We need to rehearse. We need to keep it up. O minsan, madadala ka. Diba? Diba sabihin, ang gulo ng mundo. Kasi nasa kay Satanas, ang hawak ni Satanas ang mundong ito. Sasabihin, ito, religion na naman ng pag-uusapan. Walang pakisama. Usap naman tayo tungkol sa ano. Minsan, i-engage mo siya. Pero, later on, mali yung ginawa ko Sumali ako So, alam mo na, next time, you should be blameless and harmless, sons of God. And you are shining as lights in the world, holding forth the word of life. So, meron kang hawak-hawak na word of life na yan ang pinagmamalaki mo, yung kaalaman mo sa Biblia. Bakit tayo nadadala sa salitaan ng mundo? Bakit yan ang parang exciting sa puso natin? Yung mga usapang pangmundo. Kasi nakakabisado natin Mas kabisado natin kaysa dito. Di ba? Pag yan ang binasa mo, pag yan ang puro YouTube video tungkol dyan, di ba? Endless yan. Scroll ka ng scroll, puro tungkol sa politics. Tapos yung SGBCI YouTube, hindi mo pinapansin, hindi ka nakasubscribe. Tinatawanan ako ng apo ko, yung subscription ko raw, 161 lang. Sa kanya, 1,000. Sabi niya, Lolo, your subscribes are only 160. Mine is 1,000. What happening to you, Lolo? Sipin mo yun. Kasi, ba't nga ba ganon? Ilan ba tayo? Nakasubscribe na ba kayo? Sa YouTube channel ng SGBCI? Sineshare nyo ba yan? Ganyan na ngayon ang laro Di ba? Maaari hindi mo siya maabot physically. Pero kahit nasa Canada siya, nasa New York siya, nasa Australia siya, pwede mo i-share yung channel natin. Baka sakali, one of these days, wala siyang ginagawa, i-click niya yun. Mapakinggan niya yung preaching natin. Di ba? Tapos, baka sakali, hindi natin alam, i-convict siya ng Panginoon. Kasi yung pinipreach natin, si Kristo, hindi naman tungkol sa mga tao So gagamitin ng Panginoon yung word of life, holding forth the word of life. Even using technology to hold forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain. Alam nyo, emotional si Paul. No? Kasi inisip niya, ano kaya mangyari sa Philippians pagdating ng judgment seat of Christ?
Ilan kaya sa kanila ang bibigyan ng crown? Ilan kaya sa kanila ang sasabihin, well done, my good and faithful servant? Pagkakaunti, o baka wala, I have run in vain. Yun ang frustration ng isang pastor, ng isang mangangaral. Turo ka ng turo, pero hindi dinidibdib, hindi siniseryoso nung mga nakikinig. Ang iniisip pa rin nung nakikinig, yung trabaho nila, kinabukasan, yung hanap buhay nila, yung uutangan nila, yung pag-unlad ng buhay nila, yung kanilang problema sa bahay, yun ang prevailing. Instead na word of life, word of God, word of Christ. So pagka ganun ng mga members, you have run in vain. Kasi you have not the mind of Christ. Sabi nga ni Joshua as for me and my house, we will serve the Lord. Will you serve the Lord? Sabi ng mga Israelites. Yes, we will serve the Lord. As sabi ni Joshua, you cannot serve the Lord. Alam ni Joshua kung binigyan siya ng insight ng Panginoon, anong mangyayari in the future. You cannot serve the Lord because you are vain people. He will hurt you. If you swear, if you promise to serve the Lord, and then you break your promise, He will hurt you. You cannot serve the Lord. So, ganun pa rin dito sa church. If we will say, we will serve the Lord, only by grace can we serve the Lord. Sabi ni Paul, but by the grace of God, I am what I am. Kaya ako nakakatindig dito, sa biyaya lang ng Diyos. Hindi dahil matalino ako, magaling ako, nag-aral ako, matibay ako. Wala sa ating matibay. Sa biyaya lang ng Diyos tayo nakakatindig. At hindi nadadamay doon sa mga Baptist na napariwara na pagkatapos ng napakaraming taon ng paglilingkod sa Panginoon. Sila ay depart from the faith or depart from their blamelessness and harmlessness. They became corrupt. They become like the world. Kumbaga, sumobra na yung matured. No? Yun ang danger sa pag gustong maging matured. Pagka sumobra ka na matured, akala mo pwede mo nang gawin kahit ano. No? Kaya isa ring rebuke yan. Brad, sumusobra na yata maturity mo. Bawas-bawasan mo. Kasi sabit na yung sinasabi mo No? Over na over. Kaya bawas-bawasan mo, Brad. Maging innocent ka. Become as little children. So, ano yan kumbaga balance. May balance dyan. At hindi dapat overacting. No? I have run in vain, neither labored in vain. Pagka tayo, mga kapatid, pagka tayo ay continuing, faithfully attending, listening, serving the Lord, volunteering, giving, dito pa lang sa lupa, and we are continuing to do that until our dying day, then we can say, we have not run in vain. And it's not in vain. Mapapansin natin yung vain. Kung naging vain ba ang trabaho natin. Hindi sa building. Hindi sa dami. Kundi sa consistency ng bawat isa. No? Doon sa confidence in Christ. Doon sa confidence in sharing the Word of God. Yung alam mo kung ba't ka Baptist. Alam mo kung ba't ka Christian. Alam mo. Hindi yung napadamay ka lang sa Agos. Huh?
Any dead fish can swim downstream. Sabi nga na aking pastor eh. Nakakita ka na ba ng parang isda na lumalangoy pababa? Hindi mo alam kung buhay o patay yun eh. Kasi pababa yung stream eh. Pero only live fish can swim upstream. Yung laban sa agos. Walang patay na isda na lumalaban sa agos. Unless hinihila yun ng pain. Di ba? Only live fish can swim upstream. Yan ang sinasabi rito ng text natin. Swim upstream. Hold forth the word of life. Be contrary to the pull of the present evil world. Pagka nahalata mo yung sarili mo na ikaw ay kontrapelo sa hatak ng laman, sa hatak ng mundo, rejoice. Kasi most of the time, ang hatak ng mundo papunta sa evil. Kontra ka sa evil. Kontra ka. No? Hindi ka agad nadadala. Pag nauso ang miniskirt, pahabain mo yung skirt mo. Para ka namang, kahit may pumuna sa'yo, para ka namang, wala sa uso. Diba? Pagka nauso yung midrip, diba? Tsaka low neck. Ka, close neck. Tsaka hanggang dito. Kaya mo silang magsabi. Ganun din sa mga lalaki. No? Hindi porket nagbabody-building kayo, papakita nyo na sa YouTube at saka sa Facebook na ganun-ganun ka. Diba? May na-offend eh. Kasi meron tayo isang member na nagbabody-building eh. Napakita niya eh. No? Pawis na pawis pa eh. Sabi sa akin, Pastor Nilo, baka naman pwedeng sabihin mo mag-cover up. Diba? So, both ways, both men and women, ay yung hatak ng mundo, yung uso, ay kontra ka. At ang kontra mo, siguraduhin mo lang na ayon sa salita ng Diyos. Baka yung kontra mo, mas malala. Hindi mali din yun. No? Kontra ka nga, mas palala naman. So, we should not have this kind of vanity in our minds. Dahil sabi ni Paul, yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy. Kahit ako'y papatayin na ng mga Romano, ay masaya pa rin ako. And rejoice with you all, for the same cause also do ye joy. And rejoice with me. Pag nakikita ko kayong faithful, mga anak ko, mga churches, ay masaya pa rin ako dahil pagkukunin ako ng Panginoon, nakikita ko, aral kayo sa salita ng Diyos, magpapatuloy ang church, may mga teachers na tama ang doktrina, at hindi lang tama ang doktrina, maayos ang buhay. Magaling ka sa doktrina, sira naman buhay mo. Hindi, vain din yun. Kailangan balanse. Because, let's go to Philippians 4:1. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord. My dearly beloved, aking mga minamahal. Yan. May mga preachers na yan ang paboritong expression eh. Kaya mga minamahal, kayo po ay magkaroon ng lakad na matuwid, mga minamahal. May mga ganun na expression. Yung pala, biblical yon. My dearly beloved. My brethren, mga kapatid, dearly beloved and longed for. Gusto ko kayo makasama lagi. Kaya, bukod sa nakakatayo na yung aking misis, at pwede na akong mag-apply ulit ng visa for Saudi Arabia, gusto ko pa rin kayo makasama. I enjoy your company. Kaya lang, nahirapan din sila ron. Kaya kailangan ko rin pumunta ron.
And hopefully, makatulong. No? So, pray for me. But, sabi rito, my joy and crown. Ang isang church ay joy and crown ng pastor. At, ang pastor, as long as you rejoice with him, all of us enjoy one another, and you and me are the joy and crown of each other. Yan ang yung corona, dito pa lang sa lupa, ma-experience na natin kung tayo ay masayang magkakasama. Yan na yung ating crown. Meron pang isang crown of rejoicing sa langit. At lalo na yung crown of rejoicing na nagkita-kita tayo doon. Di ba? Yung doon tayo kakanta ng susunod na ligaya ng buhay. Sana, bago mag-Sunday. Di ba? Sa ikapitong ulap, doon na, ligaya na. Oy, Brad! Andito ka! Amen! Woo! Kinamayan mo lahat. Yung kinakamayan mo rito, yun din yung kakamayan mo doon sa kalangitan. Sipin mo yun. That is joy unspeakable and full of glory. So, posible ba yun? Yes. Pero paano mo malalaman kung kasama ka namin? If you enjoy the worship service, if you enjoy the Word of God, if you enjoy the Word of Christ, and you do not endure, some churches, sadly, tingin ng tingin sa relo. Ayan, tagal ng preaching. Kanina pa lumagpas 12:00, oh. Hindi nag-e-enjoy. No? Gusto matapos na. Kasi, wala eh. So, hindi naman lahat ng nagtitingin sa relo eh ganon. Wag naman kayong masyadong ay tumingin sa relo, siya yun. Hindi naman. Pero, yung attitude ang pinag-uusapan natin, which no one can see. We don't see it, no? So, walking without rebuke, walking as lights, kapag yan ang nasa puso mo, na pag lumalakad ka halimbawa sa gitna ng Quiapo, sa Divisoria, sa SM, ay ibang pakiramdam mo, iba ang diskarte mo sa paglakad mo kasi hindi ka kagaya ng nasa mundo. Hindi sa pagyayabang. No? Kundi sa pag-iingat. Pag-iingat sa mga salita. Pag-iingat sa buhay, pag-iingat sa kung ano ang bibilhin mo. Di ba? Saan ka ba nakatanghod saan nakatanghod ang mundo? Pagka nasa mall. Doon sa tindahan ng sigarilyo. Doon sa winery. Doon sa ano pang mga tindahan, no? Na pang vanity. Doon ka, parang niisip mo, nitingnan mo yung bankbook mo, may pera ako, kaya kong bilhin to eh. At tagal na ako hindi nakatikim nito eh, makabili kaya. Yung salita mo, di ba? Pagka ikaw nagsasalita, pagkagaya ka ng mundo, lalaki ka, mapapansin mo yan. Pagkagaya ng mundo ang isang lalaki, tapos ang kausap niya yung mga sales lady, flirty. Ano yung flirty? No? Oh, miss, ganda mo naman. Alam mo, sana yung asawa ko, ko-compare mo. No? Ang ganda mo eh. Ano ba ang binibenta nyo rito? Yung, napapansin mo yung features niya. Yun yung sinasabi mo. Tapos, syempre, ganun yun. Tapos, minsan, kasama mo yung asawa mo, na kumakain kayo sa food court, may dadaan. Nag-uusap kayo mag-asawa, may dadaan. Nagsasalita pa yung asawa mo.
Pero yung mata mo, nandun na, sumunod na. Di ba? Tama ba mga lalaki? Huwag nyo na sabihin amen. Pero yan ang nangyayari sa mundo. Di ba? Yan ang nangyayari sa mundo. Na hindi natin dapat ginagawa. Iba tayo. O ngayon, sabihin natin, hypocrite ako pag sinabi ko, yung mata ko ayaw sumunod. No? Pero pipigilin mo eh. 'Di ba? Gusto mo rin na ginagawa ng ordinaryong lalaki, gusto mo rin gawin. Pero dahil Kristiyano ka, hindi mo gagawin. Pipigilin mo yung mata mo. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a Father up above who is looking down below. Oh, be careful, little eyes, what you see. 'Di ba? Kanta yan ng mga bata. So, we are to have a different kind of life that we are blameless and harmless, the sons of God. Sabi pa dito, no? 2 Corinthians 1:14. Ito pa. 2 Corinthians 1:14. As also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus. So, mga kapatid, ano to mutual? Yung joy and crown estimation of me to you. You are my joy and my crown. And I hope you consider me as also your joy and crown. Mutual. Amen. No? Pag hindi mutual yan, something's wrong. Kasi sa Bible, sabi, ye have acknowledged us that we are your rejoicing. Yan sabi ng Bible. Kinikilala nyo na ako, kami, ay ikinalulugod ninyo sa Panginoon. Kino-consider ninyo na nakakatuwa yung at nagtuturo sa atin, nakakatuwa. Blessed ako. Member ako ng church na yan. Nakakatuwa. Kasi mga nagtuturo, ganon ang ugali at ganon ang kanilang mga sinasabi na doktrina. At ye also are ours in the day of the Lord Jesus. Kaya, kayo din naman ay ang aming katuwaan. Lalo na sa harap ng Panginoon. Pag dumating na yung paghuhukom. Ngayon pa lang, dahil kayo'y nandyan palagi, last Sunday, 52 tayo, no? Sana 52 tayo lagi and ever increasing. Kaya bibili pa nga ako ng 16 chairs. No? Dahil yung iba, dinala na natin kila Brother James. Tapos, dumadami na rin sila. At patuloy na dadami yan as they have more saturation. No? So, ito po'y nakakatuwang i-observe sa isang church na nagkakatuwaan tayo sa isa't isa. Kaya, minsan yung ina-anticipate natin yan eh. Ano kaya masasabi nila doon sa devotion, sa Sunday school, sa preaching? Ano kaya ang comment nila? Na-bless kaya sila o napuna nila na hindi masyadong aral? No? Ano kaya? Yung testimony ng mga tao ay isa ring importante. Yung minsan, ina-assign ko na mag-preach, ay nakaka-bless. Dahil kahit iwasan yung mag-quote na, hindi na masama mag-quote, pero iwasan nyo yung laging, sabi nga ni Pastor Nilo, turo ni Pastor Nilo. Hindi ganon. Kundi, nagtuturo ka galing sa salita ng Diyos. Yes. Kino-quote mo yung sinabi ni Paul, sinabi ng Panginoon sa Kristo, sinabi ni Peter.
Pero, nakakatuwang makinig kasi meron tayong identity in doctrine. Hindi tayo naglalayo sa isa't isa. Pag binabasa natin pareho ang salita ng Diyos, hindi lumalayo. You have the same mind as I have when I read the same words. Yun ang nakaka-bless doon. Kahit di mo i-quote. Diba? Okay, so, testimony, write-ups, yung yung minsan, sino-shorten yung preaching. Tapos nakakatuwang panoorin kasi, yun nga ang gusto mong i-highlight eh. Tapos yun ang napansin nung gumagawa sa ministry. Diba? Yung, ilan yun? 10 seconds or 20 seconds? Gusto mo nga yun ang bigyan ng emphasis eh. Tapos napansin din pala. At yan din nangyayari. No? Hindi lang sa akin, kundi yung ibang nagtuturo. So that is a blessing. And the love offerings, the different kinds of giving that we have, the visitors. Diba, pagka tuwan-tuwa ka sa iyong church, sa sobrang katuwaan mo, mag-i-invite ka. I-share mo sa kaibigan mo, halika, punta tayo doon, ang ganda doon. Kaya doon sa Riyadh dati, pre, attend tayo doon sa church ni Pastor Nilo. Ano ba, church ni Pastor Nilo? Attend tayo, ganda, ang dahil babae doon. Ang pang come on niya para umattend, ang dahil babae. No? So, sabi ko, wag ganun. Hindi naman natin ina-advertise mga babae. Kundi ang ina-advertise natin, salita ng Diyos. Oh. So, mag-invite tayo, hindi dahil magaganda yung mga dalaga rito o mga magagandang lalaki, mga binata dito. Although you are beautiful people. Pero dahil yung salita ng Diyos, natututo tayo. So we are acknowledging what's happening and that makes our labor not in vain. Yan ang rejoicing natin, yan ang crown natin. Dito pa lang sa lupa, meron na tayong crown. Na sumasaya na tayo. Di ba pagka meron kang crown, ang saya-saya mo, di ba? Yung mga nananalo sa pageant, they are very proud na sila yung nanalo. They have a crown. Yung mga coronation day ng mga hari, ng mga reyna, ng mga prinsesa, they are very proud that they have a crown. We also will have a crown of the Lord, from the Lord. Maybe ibang klase ang crown na bibigay niya sa atin in the day of the Lord. Pero dito, alam na natin kung anong klaseng crown ang tinutukoy. Ang crown natin dito, yung isa't isa. As long as you are here, as long as you are faithful, as long as you are learning, as long as you are rejoicing, that is my crown. And as long as I am blameless, hopefully, and by grace, I can stand without blame, without something that having done something na hindi maganda, then you are rejoicing. Diba? Nanghahati ang church kapag ang pastor ay natalisod o nahulog sa tulay. Diba? Meron ako na-meet. Sabi, doon ako ma-attend kay pastor ganyan. Sabi niya, ba't ka naman umalis doon? No? Yung asawa ho niya, hindi maayos eh. Mas madaldal pa kaysa sa pastor. Kaya ayoko na doon. Sipin mo yun, may blame na ganun. Isa naman, ba't ka naman umalis? Kasi masyadong legalistic yung pastor. Lahat pinupuna. Lahat ng detalye ng buhay namin pamilya. Kaya umalis na kami. Andito na kami sa ibang church. No? So, whether rightly or wrongly,
kaya dito sa atin, tinuturo natin, if you have anything against the elder, kausapin nyo. No? Kausapin nyo. Welcome kayo. At hindi yung basta lang umalis na walang, kasi disgusted ka. No? Meron tayong redress of grievance dito sa atin. 1 Thessalonians 2:19, this is the last verse. 1 Thessalonians 2:19 to 20. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ano ang aming pag-asa? Ano ang aming kasiyahan? Ano ang aming korona? Kayo. Di ba? Kayo. Ang aming crown of rejoicing in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. There will be a judgment seat of Christ. And when we behold the members of Sovereign Grace Baptist Church, Imus, and Sovereign Grace Baptist Church in Asia, and other Sovereign Grace Baptist churches, where we have worked on the Bible studies, kung kayo ay nagli-lead ng Bible study, isipin mo na lamang kung gaano kasaya yon. Pagdating nagkita-kita tayo sa langit, kaharap ng Panginoon, makikita ni Brother James tsaka ni Louie yung bina-Bible study nila sa tansa. Andito sila. Amen. Di ba? Sarap nun. Yung bina-Bible study ni Brother Romel, kahit di pa nagpabaptize, pwedeng makita niya doon. Rejoicing yun. At crown of rejoicing yun, para siyang biglang nagkaroon ng 10 korona. Tuk, 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 tuk. Ganun, may tunog pa, no? Parang, yun ang feeling na, yung pinagtrabahuhan mo ng mga kaluluwa, nakita mo kasama mo sa harapan ng Panginoong Diyos. Ay, higit pa sa korona sa lupa yon. Higit pa sa milyon-milyon sa bangko yon. Kahit isa lang. Isa lang. Sana po, mga kapatid, magtrabaho tayo. Para kahit isa lang. Isa lang. May makatabi tayo na sasabihin doon sa judgment seat na sasabihin ng Panginoon, iyan, yung kaluluwa na yan nakatabi mo, yan yung sinolwin mo nung nasa lupa ka. Yan yung tinrabaho mo. Yan yung hindi mo tinigilan na bisitahin. Nandito na kayo ngayon. Panginoon magsasabi nun. Kasi siya nakaka-trace niyan eh. No? Hindi mo kailangan ipagmalaki. Wala ka may ipagmamalaki sa Panginoon eh. Pero ang Panginoon, pupunahin yan. At yan ang crown mo. And woe is you, wala ka man lang ganun. Ha? Kung tamad ka, andito ka, attend ka, tapos wala ka man lang in-invite for your 30 years of Christian life hanggang namatay ka. Pag na dumating ng Panginoon, wala kang tinrabaho, wala kang sinabihan ng gospel, wala kang in-encourage na magpatuloy, inaway mo pa. No? Hindi ka na nga nakakatulong. Inaway mo pa. Ay, no? Ano kayang klaseng corona bibigay sa'yo? Coronang tinig. Let's have a crown of rejoicing from the Lord. Let's all stand.